Ito ay isa sa mga paraan ng pagtatago at pamumuhay sa panahon ng digmaan. Kung magwawakas ang mundo, si Lena na lang ang matitirang buhay. Ito ang kanyang lihim na bunker, at kung hindi ko ito ituturo, pagkatapos magsara ang pintuan, walang makakaalam kung nasaan siya. Si Lena ay isang batang babae mula sa isang probinsya ng Pilipinas. Pinilit siya ng kanyang amain na pakasalan ang isang matandang afam kapalit ng 50,000 dolyar para mabayaran ng utang, kaya't nagdesisyon siyang tumakas at magtago sa kagubatan para makaligtas. Pagkatapos maghanap, nakakita siya ng isang lugar na pwedeng hukayin para gawing bunker. Sinimulan ni Lena ang paghuhukay ng masigasig. Bilang isang tunay na magsasaka na madalas gumagawa ng mga gawaing bahay, malakas siya at hindi madaling mapagod. Di nagtagal, nakahukay siya ng 1 metro. Sa kanyang isipan, naisip niyang kailangan niyang gumawa ng kama, mesa, upuan at kalan. Kaya nagsimula siyang maghukay upang magawa ito sa loob ng bunker. Gamit ang kanyang magagaling na kamay, nililok niya ang mesa at upuan. Pinaganda pa niya ang mga disenyo nito. Sa tabi ng mesa, natapos din niyang mag-carve ng isang kama. Nagdisenyo din siya ng isang maliit na aparador. At, pinakamahalaga, gumawa siya ng kalan sa dulo ng kama. Patuloy lang siya sa paghuhukay. Sa ibabaw, naghukay siya ng isang tubo para sa bentilasyon upang makalabas ang usok mula sa kalan. Sa wakas, natapos na ang kalan. Ang susunod na kailangang gawin ay takpan ang pasukan ng bunker. Nagdala siya ng mga tuwid na tuyong puno mula sa kagubatan at ipinatong ito sa pasukan, inisecure niya ito. Naghanda rin siya ng isang hagdang kahoy. Pinutol niya ang mga kawayan at inilatag ito sa ibabaw ng pasukan ng bunker. Pinako niya ito sa mga tuyong puno. Ganap na naisara ang bunker. Ngayon, nagdisenyo siya ng isang maginhawang hatch door para sa pag-akyat at pagbaba. Gamit ang isang metal saw, pinutol niya ang paligid ng isang bilog na frame upang makagawa ng pabilog na pinto at pinatibay ito. Tapos na ang lahat. Ang kasalukuyang gawain ay ang pagtatago ng pasukan ng bunker para hindi ito matuklasan. Gumamit siya ng mga tuyong dahon upang takpan ang bunker. Pagkatapos magsara ang pintuan na ito, hindi na mahahanap si Lena. Matapos ang isang nakakapagod na araw ng trabaho, pagod na at gutom si Lena. Pumunta siya sa pond upang manghuli ng mga kuhol at dinala ito pabalik upang i-roast. Pinailawan niya ang kalan at inihaw ang mga kuhol. Ang usok ay lumabas sa pamamagitan ng bentilasyon. Nakaramdam si Lena ng kasiyahan sa kanyang buhay at inisip niyang tamang desisyon ang hindi pagtanggap sa kasal sa matandang afam. Matapos ang hapunan, naghanda siya para matulog. Kaya mo ba ang ginawa ni Lena?